Sa ibang bahagi ng Pinnacle Tower, nagkaroon ng pagputok ng mga bulkan sa iba't ibang lokasyon. Nabahala si Spring at Elderly dahil sa nangyayari sa kanilang mundo. Kasabay nito, tumawag si Elder Bai sa ating bida. Sinabi ni Elder Bai at Shirley kay Spring na biglang lumaki ng ilang ulit ang sukat ng Blue Star. Nagtaka sila kung ano ang dahilan nito. Kasabay nito, ibinalita rin nila na may paparating na malalakas na alon ng mga halimaw na mabilis na papalapit sa mga pangunahing lungsod, isang masamang senyales para sa kanilang mundo. Sinabi ni Spring na mahaba ang kwento at babalik muna siya sa Longjiang upang ipaliwanag ang lahat pagdating niya. Samantala, napaisip si Elderly at sinabi na baka ang dahilan ay ang mga mababangis na halimaw mula sa array. At kung totoo nga yun, malaking panganib ang nakaabang sa kanilang base city. Sa puntong ito, sinabi pa ni Elderly na panahon na para silang dalawa ay maghiwalay at bumalik sa kani-kanilang bayan upang ipagtanggol ang kanilang mga tahanan. Sumang-ayon naman si Spring at nagsabi na hanggang sa muli nilang pagkikita. Kasabay nito, pinalabas na nila ang kanilang mga dragon upang makaalis na sila. Sa Longjiang Base City, nagsimula na ang matinding labanan laban sa mga halimaw. Matapang na nakipaglaban ang mga sundalo upang protektahan ang lungsod, ngunit sa kasamahang palad, madami nang namamatay sa kanila. Si Qin Duhuang ay nasa harapan ng labanan at sumigaw na kailangang pigilan ang mga halimaw na makapasok sa syudad upang hindi masaktan ang mga tao ng Longjiang. Kasabay nito, lumaban din si Tang Rylan, gamit ang kanyang lakas upang patumbahin ang mga halimaw. At si Zhou Tianlin, kasama ang kanyang makapangyarihang espiritu, ay naglabas ng matinding enerhiya upang itaboy ang mga kalaban. Habang patuloy ang labanan, biglang dumating ang pinuno ng mga halimaw. Doon, inatake nila si Zhou Tianlin, dahilan kung bakit madali lamang nawasak ang kanyang dragon. Napasigaw sa sakit ang kanyang kasamahan, dahil naipit sila sa mga bumagsak na mga bato. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw, ang Six World Sea Spiral Beast, na ilang ulit na mas malaki kaysa sa karaniwan. Nagulat naman dito si Tang Rylan dahil napakalaking araw ng halimaw na ito. Ngunit hindi natinag si Qin Duhuang, tumindig siya sa harapan ng halimaw at buong tapang na sumigaw na huwag nitong tatapakan ang Longjiang. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang Wrath God Roar, na yumanig sa buong paligid. Ngunit sa kasamahang palad, hindi ito gumana at hindi man lang gumalaw ang halimaw. Dahil dito, dali-dali nang umatake ang halimaw sa kanila. Napuruhan naman si Tang Rylan at Qin Duhuang sa atake ng halimaw at napasigaw din sila sa sakit. Pagkabagsak nila, nagtanong si Tang Rylan kay Qin Duhuang kung ayos lang ba ito matapos ang matinding atake ng halimaw. Bahagya nakangiti si Qin Duhuang habang hawak ang kanyang tagiliran at sinabing buhay pa siya ngunit inamin niyang ang halimaw na yun ay mas malakas kaysa sa karaniwang Vast Sea Realm King Beast at nakakabigkas pa ng wikang pantao. Biglang nagsalita ang halimaw at tinawag silang mahihina. Ang presensya nito ay napakalakas halos kapantay ng isang nilalang mula sa Heavenly Fate Realm. Pagkatapos, muling sumugod ang halimaw habang galit na galit itong sumigaw na mawawala silang lahat. Wala nang nagawa sina Qin Duhuang at Tang Rylan kundi harapin ito ng sabay. Ngunit sa kabutihang palad, bigla na lamang lumitaw ang ating bida at hiniwan nito ang galamay ng halimaw. Pagdating ni Spring, agad siyang sinalubong ni Qin Duhuang at sinabi nito, tamang-tama nga raw ang pagdating ni Spring sa gitna ng kaguluhan sa Longjiang. Sinabi ng ating bida siya na nga raw ang aakit sa malaking halimaw habang ang iba ay harapin ang mga demonyong halimaw sa paligid. Sumang-ayon si Qin Duhuang kay Spring at tinaas nito ang kamao bilang hudyat sa mga sundalo. Sabay-sabay silang sumugod sa labanan upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Kasabay nito, sumugod na ang ating bida papunta sa dambuhalang halimaw. Mula sa pader ng Longjiang, nagsimula na ang matinding sagupaan. Ang mga sundalo ay walang takot na umatake, habang ang mga halimaw ay naglabas ng kani-kanilang nakamamatay na enerhiya. Sa gitna ng labanan, isang dambuhalang nilalang na may maraming galami ang umatake, pero agad itong sinalubong ng ating bida upang pigilan ito. Sumigaw si Spring ng malakas, kaya nawasak nito ang atake ng halimaw. Pagkatapos nito, bigla na lamang sumugod ang halimaw ng kanyang nakakamatay na pagmumukha. Ngunit nagkamali ito sa kanyang ginawa, dahil ginamit na ni Spring ang kanyang Divine Departure sa halimaw.
Dahil dito, tuluyan ang namatay ang halimaw, pagkatapos, bumagsak ang walang buhay nitong katawan sa lupa, at dahil doon nagsiktakbuhan ang mga halimaw. Sa isang mabilis na pag-atake, natalo ni Spring ang halimaw na tinatawag na Six-World Sea Spiral Beast sa isang hampas lamang. Labis ang tuwa ni Qin Duhuang nang makita ito, umatras na ang mga halimaw, at unti-unting naglaho ang alikabok ng digmaan. Mula sa itaas ng pader, itinataas ni Qin Duhuang ang kanyang kamao habang sumisigaw ng tagumpay. Nagbunyi ang lahat, sa wakas, nanalo sila sa labanan. Nagpasalamat si Qin Duhuang kay Spring dahil nakabalik ito sa tamang oras, kung hindi, baka tuluyan ang bumagsak ang Longjiang dahil sa tindi ng pag-atake ng mga halimaw. Tinanong naman ni Spring kung nagpadala ba ng mga legendary reinforcement ang Peak Tower dahil sa laki ng halimaw na sumalakay. Ngunit mahinang sagot ni Qin Duhuang, sinabi ng Peak Tower na kakaunti lamang ang kanilang mga legend kaya walang ipinadalang tulong sa Longjiang. Nagtanong ang ating bida kung kahit walang ipinadalang mga legend, nagbigay man lang ba ng ibang uri ng tulong ang Peak Tower. Sinagot ito ni Zhou Tianlin, nagpadala sila ng mga supply tulad ng Star Energy Potions, bala, at mga lihim na kayamanan sa iba't ibang base cities, pero ang Longjiang ay hindi nakatanggap kahit isa. Dagdag pa niya, lahat ng lungsod na may sangay ng pet shop ni Spring ay hindi rin isinama sa pamamahagi ng tulong. Naisip ng ating bida kung may tao bang nasa loob ng Peak Tower na sadyang tina-target sila. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Qin Duhuang na may bagong kautusan ang Deputy Tower Master sa ngalan ng Peak Tower. Inutusan itong lumikas ang mga mamamayan ng mga karatig bayan at maliliit na lungsod patungo sa mga pangunahing megacity para sa kanilang kaligtasan. Tinanong ni Spring kung may kasamang escort team at kung saan ililipat ang Longjiang. Sagot ni Qin Duhuang, gusto nilang lumipat ang Longjiang sa Dragon Whale Base City. Pero idinagdag niya, sinabi ng Peak Tower na kulang sila sa tao kaya kailangan nilang ayusin ang paglikas sa sarili nila. Binigyan lang sila ng 3 araw para gawin ito, at sinabing kung sino man ang maiwan, kailangang harapin ang magiging kapalit nito. Dahil dito, naging malungkot si Tang Rylan sa kanilang sitwasyon. Habang ipinamamalita ang utos ng paglilikas, labis na nabahala ang mga sundalo at manggagamot, 3 araw lang ang ibinigay at wala pang kasamang escort team mula sa Peak Tower, alam nilang tiyak na may mga halimaw na aatake sa daan, at hindi nila alam kung paano mapoprotektahan ang napakaraming sibilyan. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang babae ang umiiyak sa lansangan, yakap-yakap ang kanyang sirang laruan habang nagliliyab ang mga gusali sa paligid. Napatahimik naman ang ating bida saglit, at maya-maya ay galit na sumigaw si Spring, itinapon ang utos ng Peak Tower. Wala siyang balak sundin ang kanilang kagustuhan. Sa halip, mariin niyang sinabi na mananatili sila sa Longjiang at ipagtatanggol ito hanggang sa huli. Sa kabilang banda, muling umalingaw-ngaw ang putukan sa Longjiang Base City. Sunod-sunod ang pagpapaputok ng mga kanyan habang umaabante ang mga halimaw mula sa malayo. Sigaw ng mga sundalo, mga halimaw, lumayas kayo sa impyerno, habang walang tigil sa pagbaril. Ngunit kahit pa pinupulbos ng bala, patuloy pa rin sa paglusob ang mga halimaw, umaatungal, galit, at gutom sa pagkawasak. Kasabay nito, iniulat ng recon unit na may napakalaking alon ng mga halimaw na paparating at maaaring umatake anumang oras. Agad na nag-utos ang isa sa mga pinuno na umalis na ang tagapag-ulat matapos tanggapin ang impormasyon. Habang nagmamasid, nag-aalala ang alkalde ng lungsod, binanggit niya na dahil sa pagdagsa ng mga tao mula sa ibang base cities, lalo ring dumarami ang mga halimaw na umaatake sa Longjiang, kung magpapatuloy ito, baka hindi na kayanin ng depensa ng lungsod kahit pa A-grade city ito. Ngunit agad siyang sinaway ng isa sa mga kasamahan, tinanong kung pinagdududahan ba niya ang plano ng Deputy Tower Master, dali-daling umatras ang alkalde, sabay sabing hindi niya kailanman gagawin iyon. Tahimik namang tumugon ng Deputy Tower Master, sinabi niyang may utos na ang Commander-in-Chief na magpadala ng daan-daang titled rank powerhouses mula sa iba't ibang rehiyon, at sa 4 na legendary expert mula sa Peak Tower na naruroon na, tiwala siyang hindi sila mabibigo. Habang pinagmamasdan siya ng Deputy Master, tuloy-tuloy ang pag-atake ni Dao Zun. Mabilis at walang pag-aatubili ang bawat galaw ng kanyang espada, hinahati ang mga halimaw na lumalapit sa kanya. Isa-isang bumabagsak ang mga ito sa lupa habang umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng labanan sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan,
Tumayo si Daozun sa harapan, matatag at walang takot. Hawakan ng linya, huwag hayaang makapasok ang kahit isang halimaw sa loob ng lungsod, sigaw niya habang patuloy na nakikipaglaban. Ang kanyang tapang ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng mandirigmang naroroon. Sa oras na yun, malinaw sa lahat, si Daozun ang sandigan ng Longjiang. Sinabi ng Deputy Lord sa alkalde ng lungsod na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa dambuhalang alon ng mga halimaw sa labas ng syudad, siya na mismo ang haharap sa mga ito at tiniyak niyang walang kahit sinong masasaktan sa loob ng pader. Nagpasalamat ang alkalde sa kanya, ngunit agad ding binanggit ng Deputy Lord na kapag hinarap niya ang mga halimaw, mababawasan ang tibay ng kanyang mga sagradong kagamitan at mahahalagang gamit. Sumagot naman ang alkalde na naiintindihan niya ito. Sinabi niyang nagtulong-tulong na ang mga mamamayan ng lungsod, bata man o matanda, upang makalakam ng pondo, pati ang mga kilalang pamilya ay naghandog ng kanilang mga mahalagang pamana bilang kabayaran sa tulong ng Deputy Lord. Sinabihan ng isang kasama ang Deputy Lord kung sigurado ba siyang ilalagay niya sa panganib ang sarili para lamang sa mga mababang uri ng tao. Ngumiti lang ang Deputy Lord at sinabing bakit pa raw niya sa tingin nito pinagtipon ng napakaraming makapangyarihang mandirigma mula sa rehiyon sila mismo ang lalabas upang harapin ang mga halimaw. Ayon pa sa kanya, tungkulin ng mga mandirigmang yun na protektahan ang kanilang tahanan at ipagtanggol ang bansa. Tungkol naman sa mga donasyong ibinigay ng mga mamamayan, sinabi niyang kusa nilang ibinigay iyon at hindi niya pinilit ang sinuman. Ngunit nag-aalala ang isa sa kanyang mga tauhan dahil kakaunti na lamang ang mga legend rank na tagapagtanggol ng ibang lungsod. Maging ang mga titled rank na dapat sana'y nagbabantay roon ay tinawag na rin papunta sa kanila. Tanong nito, paano kung masira ang mga lungsod na yun, hindi ba siya sisisihin ng Tower Master? Ngumiti lamang ang Deputy Lord at malamig na sinabing abala ang kanyang matandang guro sa pamumuno sa 3 pangunahing rehiyon sa labas ng kontinente. Kaya wala itong oras para makialam sa mga bagay dito. Dagdag pa niya, sa magulong panahon na tulad nito, ang ilang lungsod na maisasakripisyo ay isang bagay na hindi na maiiwasan. Sa Longjiang Base City, nagkakagulo na ang mga tao, siksikan sa kalsada, walang galawan ng mga sasakyan, at halos lahat nagmamadaling makaalis. Isang lalaki ang nainip sa pila, galit na tinanong kung gaano pa sila katagal maghihintay. Kailangan pa raw niyang balikan ang alaga niyang star pet bago magsara ang mga daan palabas ng lungsod. May sumagot na isa, sinabing delikado sa labas, puno raw ng mga halimaw, kaya bakit pa siya lalabas sa ganitong sitwasyon? Pero sagot ng lalaki, narinig daw niya sa anunsyo na kailangan ng lumikas papunta sa Longjiang Bay City dahil mawawala na ng supply at proteksyon ang Longjiang. May isang sumabat, nagsabi na lahat ng titled rank pet warriors ay wala na, kaya kung mananatili sila, para na rin silang naghihintay ng kamatayan. May kumontra naman, hindi raw siya naniniwala sa gobyerno, mas nagtitiwala pa siya kay Spring, nakita raw niyang tinalo nito ang 4 na hari ng mga halimaw. Tahimik na sumagot ang isa, halata raw sa ayos ng nagsalita na taga-Upper District ito, pero nung bumagsak ang depensa, 1/4 ng Lower District ang nabura, kasama roon ang pamilya niya. Tumahimik ang paligid, maya-maya, may nagsabi na kailangan na niyang umalis. Sumang-ayon ang isa pa, wala raw silang koneksyon kay Boss Spring, at wala silang kayang ipambili ng proteksyon, hindi raw nila pwedeng isugal ang buhay ng kanilang pamilya sa pag-asa lang na maprotektahan sila. Sa huli, isa na lang ang nasabi ng lalaki, sa opisyal na paglikas na lang daw talaga sila makakaasa. Bumalik sa ating bida, nagtanong si Zhou Tianlin kay Spring kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang lumaban hanggang sa huli. Sagot ng ating bida, kung ano ang tunog nito, yun mismo ang ibig niyang sabihin, lalaban sila hanggang sa dulo. Ipinaliwanag niya na tumanggi ang Peak Tower na magpadala ng tulong at nag-utos pa ng paglikas sa gitna ng krisis ng mga halimaw. Malinaw na gusto nilang mamatay sila dito, pagkatapos ay sinabi ni Spring na kapag hindi nila naprotektahan ang mga tao, ang Peak Tower ang magpapasa ng sisi sa kanila. Tinawag niya itong tusong paraan ng pagpatay nang hindi dinudumihan ang sariling kamay. Sa halip, gagamitin daw niya ang mga resources mula sa pet shop niya at doon sila lalaban. Sinabi ni Zhou Tianlin na magulo na ang lungsod at kailangan nilang kumbinsihin ang mga sibilyan na manatili. Kaagad naman umalis si Spring, at sinabi nito na siya na nga raw ang bahala sa lahat. Pagdating niya sa mga tao, nagulat ang lahat at nagsimulang magingay. Kaya sinabi ni Spring na manahimik muna sila, at nang makita nila siya ng malinaw,
napagtanto nilang totoo nga, si Boss Spring mismo ang dumating. Habang nagkakagulo ang mga tao sa takot at pag-aalala, humarap si Spring sa kanila. Sinabi niyang naiintindihan niya ang kanilang pangamba, pero ang pag-alis sa lungsod ngayon ay katumbas ng kamatayan. Inihayag niya na para sa mga handang manatili at ipagtanggol ang lungsod, may gantimpala silang matatanggap. Ibinukas ni Spring ang isang mahiwagang pergamino, at mula rito ay lumabas ang daan-daang kumikislap na espada na tila gawa sa liwanag ng langit. Bumaba ito mula sa himpapawid, nagningning sa gitna ng lungsod habang nakatingala ang lahat sa pagkamangha. Ipinaliwanag ni Spring na bawat sambahayan na may pet warrior ay maaaring makatanggap ng isang banal na sandata. Nagulat ang mga tao, hindi sila makapaniwala sa lakas at aura ng mga sandatang yun, mga artifact na pangsyam na ranggo, bihira at napakahalaga, hindi nila inakalang ipamimigay iyon ng libre. Seryosong sinabi ni Spring at nagpatuloy, sinabing tama yun, para sa lahat ng lalaban at papatay ng mga halimaw upang ipagtanggol ang lungsod, makakatanggap sila ng opisyal na gantimpala mula sa gobyerno, at bukod pa roon, siya mismo ang magdadagdag ng premyo, doble ang bayad sa bawat halimaw na mapapatay nila. Pagkatapos ng sinabi ni Spring, nag-ingay ang mga tao sa tuwa. 2 beses na pabuya sa bawat halimaw na mapapatay, kaya marami ang biglang nagbago ng isip. Yung iba na gusto sanang umalis, biglang napaisip. Mukhang hindi na masamang manatili sa lungsod. Habang tumitindi ang sigawan, muling nagsalita si Spring. Ipinahayag niya na tutulungan din ng 3 dakilang pamilya, Tang, Chin, at Joe, ang mga mamamayan. Magbibigay sila ng libreng training, libreng teknik sa cultivation, at mga posisyong opisyal para sa mga gustong lumakas at tumulong sa laban. Ang lahat ng pet warrior ay pwedeng lumapit sa kanya para palakasin pa ang kanilang mga alaga. Maya-maya, may isang lalaki ang lumapit at nagtanong kung paano naman ang mga ordinaryong tao, yung walang pera at hindi pet warrior. Ngumiti si Spring at sinabing napag-isipan na rin niya yun. Ang mga karaniwang pamilya mula sa slums at lower city ay ililipat sa mas ligtas na upper city. Magkakaroon din sila ng trabaho sa mga industriya ng 3 pamilya upang mapanatili ang produksyon at kabuhayan. Sinabi ni Spring na ang tunay na kaligtasan ay hindi lang nakasalalay sa pakikipaglaban. Mahalaga rin ang logistic, produksyon, at pagtutulungan ng bawat isa. Matapos ipahayag ni Spring ang kanyang plano, lumapit siya sa mga tao, isa-isa niyang tiningnan ang mga ito sa mata at sinabing mahalaga ang bawat isa sa kanila. Tiniyak niyang walang maiiwan at gagawin niya ang lahat para malampasan nila ang krisis na kinakaharap ng Longjiang. Hinimok niyang manatili ang mga tao, maniwala at magtiwala sa kanya. Tahimik muna ang karamihan, tila naguguluhan at hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit unti-unti, nagsimula ang isa sa kanila na ngumiti, sinundan ng iba, hanggang sa marinig na ang mga tinig ng pagtitiwala at pagsuporta. Naniniwala sila kay Spring, tinawag nila siyang mapagbigay, isang pinunong karapat-dapat sundan. Marami ang nagsabing mananatili sila sa Longjiang, handang lumaban at sumuporta sa kanya kahit umabot pa sa kamatayan. Sa sandaling yun, ang takot at pagdududa ay napalitan ng tiwala at tapang. Si Spring ay hindi na lang basta pinuno, isa na siyang simbolo ng pag-asa para sa lahat ng tao sa Longjiang. Habang pinagmamasdan ni Qin Duhuang si Spring, hindi niya maiwasang mamangha. Sa isip niya, matindi talaga ang tapang ng taong yun. May lakas ng loob na salungatin ang utos ng Peak Tower at ipaglaban ang buong Longjiang. Alam niyang kontrolado na ni Spring ang buong syudad, at sa ganitong sitwasyon, karapat-dapat lang na siya ang tawaging pinuno. Sumang-ayon naman si Zhou Tianlin, aminado siyang kung siya ang nasa kalagayan ni Spring, hindi niya magagawang isugal ang ganoong kalaking halaga para sa iba. Ngunit naiintindihan niya rin, kapag nagtagumpay ang plano ni Spring, lalakas ang buong syudad, at kasabay nito ay lalaki rin ang mga oportunidad sa negosyo. Pareho nilang nakita na hindi lang tapang ang taglay ni Spring, kundi pati talas ng isip at kakayahang mag-ambisyon para sa kinabukasan ng Longjiang. Sinabi naman ni Tang Rylan, alam niyang si Spring ay kilala sa ganitong paraan ng paggalaw, biglaan pero sigurado. Alam din niyang hindi madali ang ginagawa nito, lalo na't mahirap palakasin ng napakaraming tao sa maikling panahon. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang mga sundalo at mga pet warrior na abalang-abala sa paligid. Kahit alam niyang mahirap ang laban na darating, ramdam niya rin na may kakaiba sa enerhiya ng lahat, parang nabuhay muli ang pag-asa ng Longjiang. Pagkatapos, dumating na si Spring, sinabi niya,
Alam niyang hindi kailangang palakasin ng husto ang lahat, sapat na mapataas ang moral ng bawat isa, ang mahalaga, handa silang humarap sa darating na panganib. Ipinaliwanag niya na kaya niyang lumipat sa pagitan ng mga lungsod gamit ang mga tindahan bilang daanan, kapag may malakas na halimaw na umatake sa isang lungsod, agad siyang pupunta roon para ito'y patayin, ang mga natitirang halimaw ay iiwan naman niya sa mga tagapagtanggol ng lungsod upang unti-unting tapusin. Sinabi naman ni Chin Do-huang na may punto ngayon, hindi niya inakalang si Boss Spring ay nakaisip na ng napakaraming hakbang ng sabay-sabay. Habang nagsasalita siya, biglang tumunog ang komunikasyon ni Spring. Kaya dali-dali itong tinignan ng ating bida, kaya sa pagkakita nito, napuno ng pawis ang pagmumukha ni Spring sa kanyang nalaman. Nag-aalalang nagtanong si Chin Do-huang kung may nangyaring masama. Bigla namang lumabas ang hologram na nagpapakita ng Longjing Bay City na wasak at naglalagablab sa apoy. Maririnig ang sigaw ng ating bida, humihingi ng tulong, sinasabi niyang nabutas na ang Longjing Bay City at kailangan ng agarang pagsagip habang inuutusan si Dao Zun na huwag aalis sa kanyang posisyon.